So, good morning po sa lahat. Nakakatuwa ho yung mga naririnig ho natin, di ba? Sabi, hindi mo kailangang seryosohin. Amen? Pero, mabuti pa rin ng Diyos kasi, di ba, lahat po tayo is may kalakasan, amen? May buhay, amen? Natutuwa po ako kasi marami hong tatay ngayon. Amen? Ah, praise the Lord po sa buhay nyo, mga haligi ng tahanan. Amen po ba? Nasabi, ngayon po ay naririto upang ah, magbigay pasasalamat, amen? Bumalik sa Panginoon, purihin po ang inyong mga buhay sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, amen? Itong mga nakalipas na araw ho, yun nga ho, sabi may mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, amen? Pero sabi higit po yung Diyos doon, mga kapatid. Amen po ba? Ang Diyos po ay sabi, walang hanggan o wala siyang, ano ba to? Tawag doon? Wala siyang limitasyon. Amen? Sabi, ang Diyos po'y nakakakilos sa kahit anong sitwasyon ho ng ating buhay. Hindi nyo ho ba napapansin yon? Sabi ho, yung mga bagay na akala nyo po is imposible nang mangyari. Excuse me. Pero sabi, sa tulong, sa awat habag ng Diyos, amen? Is napangyayari pa rin ho. Amen po ba? Sabi, ganun po dakila, kamakapangyarihan ng Diyos na buhay. So, nakalipas ho yung ilang linggo na ba? Ilang week na? Apat na yata to. Third. Sunod-sunod ho yung ano natin. And sa isip-isip ko ho, parang, Lord, kaya ko ba? Ganun. Diba? Sabi sa awat habag ng Diyos ho, sabi, ito pa rin, nakatayo pa rin. Sabi, hindi naman ho sa akin magpo-focus yun eh. Kung magiging kaya ko ba o hindi. Hindi siya magre-rely sa akin. Diba? Hindi siya magre-rely sa sarili kong karunungan, sarili kong kalakasan, kundi sabi magre-rely pa rin ho yun sa kung sino ba yung pinaglilingkuran ko ho. Amen? Pinaglilingkuran natin. Kaya sabi hanggang ngayon ho, sabi matatag na nakatayo sa harapan. Amen? Willing and able, handang mag-alay ng buhay para sa ating Panginoon. Handang sumunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? Sabi wala pong iba dahilan kundi ang ating Diyos na buhay kung bakit tayo narito pa hanggang ngayon. Amen po ba? So this past few week, recap lang ho tayo. Sabi sunod-sunod ho yung ating napag-aaralan. Nag-start ho sa Matthew 14, 15, 16. And then ngayon ho, papunta ho tayo sa Matthew 17. Amen po ba? Sino pa ho ang nakaalala ng mga napag-aralan natin, nakalipas na nakaraan? May mga nakaalala pa ho ba sa Matthew 14? Sabi ho, ano po yung tinuturo doon, mga kapatid? Sabi ho, wala ho tayong ibang titignan kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Ba, sa oras ng kagalumihanan, sa oras ng kagipitan, sa oras ng kaguluhan sa iyong paligid. Amen po ba? Sabi, sa Diyos ka lang titingin. Bakit po? Para sabi, hindi ka lumubog. Amen? Hindi ka panghinaan. Di ba? Kasi marami ho ngayon. Sabi, nanlalamig, nanghihina. Di ba po ba? Sabi, hindi makapagpatuloy sa gawain ng Diyos. Kasi nga ho, hindi nakapokus ang paningin sa mata. Hindi nakapokus ang mata sa Diyos. So, sa Matthew 14 ho, itinuturo ho na kung kanino lang tayo titingin, kanino lang tayo lalapit. Amen po ba? Then sa Matthew 15 ho, ano ho sabi sa Matthew 15? May nakaalala pa ho ba? Sabi ho sa Matthew 15, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Amen po ba? Sabi, hindi natin kayang linlangin ang Diyos. Amen? Sabi, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso at ang Diyos, ang gusto niya po ay yung basag at mapagpakumbabang puso. Amen po ba? Sabi, kapag ka ikaw ay lumapit sa Diyos, sabi, anumang katayuan mo, anumang estado mo sa buhay, pero yung laman ng iyong puso, paglapit sa Panginoon ay totoo, malinis, sabi, handa kang dinggin ng Panginoon. Amen po ba?
So yun ho yun. Amen? Sa Matthew 16 po, ano po yung sinabi sa Matthew 16? Sa Matthew 16 po, sabi po ng ating Panginoong Hesus, sabi, di ba, nagpakilala siya kung sino ba siya. Tinanong niya ang mga alagad, sino ba ako para sa inyo? And para sa atin po, mga kapatid, sino ba ang ating Panginoong Hesus para sa ating mga buhay? Siya po ba'y Diyos? Siya po ba yung hari ng ating mga buhay? Amen po ba? Ang Diyos po, sabi, siya po yung nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Makapangyarihan. Amen po ba? Sabi may kakayanan sa bawat buhay natin, may magagawa sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sabi si Jesus po yun, mga kapatid. Sabi po doon sa Matthew 16, kung sino man ang gustong maging tagasunod ko, ay dapat hindi inuuna ang kanyang sarili. Amen? Sabi, kung sino man daw yung nagsasabi na siya ay sa Diyos o si Kristo ay nasa kanyang buhay na, sabi, hindi na po yung kalooban niya, kundi yung kalooban na ng Diyos ang dapat nasusunod. Amen po ba? And now, papasok po tayo ngayon sa Matthew 17. Meron po bang nagbasa ng Matthew 17? O may nakakaalam po ba ng Matthew 17? Nabasa nyo na po ba ito dati? Ngayon ho, pag-aaralan ho natin, napakagandang topic po. Amen po ba? So, ready na po ba kayong lahat, mga kapatid? Wala po bang aantukin? Amen? Sana ho, wala hong antukin. Kasi ho, sayang ho yung Word of God. Diba? Yung biyaya ang galing sa Diyos. Sabi, minsan mo na nga lang mapakinggan, tapos aantukin ka pa. Diba? Sayang. So, buhayin ho natin ang ating mga puso, idilat ang ating mga mata, buksan ang ating mga pandinig, sabi, nang ma-absorb ho natin. Diba? Yung salita ng Diyos na sabi na nagbibigay buhay. Amen po ba? So before that, sabi, may gusto lang po akong itanong sa inyo. Gaano na ho ba natin kakilala ang Diyos? Amen? Gaano na po ba tayo kakonvince na totoo ang Diyos? Tayo po ba'y naniniwala na sa Kanya ng buong puso, buong isip? Diba? Mahalaga ho yun church, na sabi, kilalang kilala mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Bakit po? Kasi pag hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo, sabi yung tendency ho nun, magpatay-sindi ka ho. Amen po ba? Sabi, minsan may pananampalataya ka, minsan walang pananampalataya. And ganun ho yung nangyayari ngayon, karamihan ho. Sabi ho, pag may naranasan na hindi maganda sa buhay, o pag may kakulangan sa buhay, sabi, yung kilala niyang Diyos is hindi niya na nakikilala. Sabi, yung nagbibigay, nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan, sabi, nakakalimutan. Kaya yung question po dito, mga kapatid, talaga po bang kilala niyo na ang Diyos? Gaano kayo ka-convince na totoo ang Diyos na ating buhay na pinaglilingkuran? Amen? Kasi sa Biblia meron po tayong tinatawag dito na mga patutuong buhay. Amen po ba? Sabi sa Bible, ilang beses nagpatotoo ang Diyos. May mga ginamit na tao para magpatotoo o patunayan na totoo yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero sabi, until now, sabi, bakit kulang pa rin yung pagtitiwala natin sa Panginoon? Amen po ba? Ano pong kulang? Ano pong nangyayari? Amen po ba? So this time, basahin ho natin yung Matthew 17 para mas maunawaan, maintindihan ho natin. And dito makikita ho natin kung paano po yung nagsimula nagsimula ho tayo sa Matthew 14, 15, 16, and andito ho tayo sa Matthew 17, makikita natin at mas patutunayan ng Diyos, mas patutotohanan ng Diyos na siya'y talagang totoong Diyos. Nasabi na dapat hindi kayong mag-alinlangan. Amen? Basahin po natin sa Matthew 17. Kuya, punta tayo ng Matthew 17. Yung mga may Bible yan, may yung sa wala naman, meron po tayo sa screen, mababasa ho natin.
Matthew 17, start po tayo sa verse 1. Amen, nandiyan na, kuya? Basahin ho natin sa Matthew 17. Sabi po dito, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang mga kapatid at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok na sila-sila lang. Amen? Sa verse 2, sabi, at habang nakatingin sila kay Jesus, makinig po church ha, at habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Amen? So sabi, si Jesus daw po, sabi, pagkalipas ng 6 na araw, sabi, sinama niya yung kanyang 3 alagad. Saan daw po? Sa bundok. At sabi, habang sila'y nasa bundok, sabi, nagbago daw po yung anyo ni Jesus. Sabi, nagliwanag siya na parang araw. Sabi sa verse 3, bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So ito po yung kilalang verse o passage sa Bible na sabi, transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesus. Amen? Sa verse 4, sabi po, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Sa verse 5, habang nagsasalita si Pedro, nabalot sila ng nakasilaw na ulap. At may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos, kung kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sabi, ano daw ho yung narinig nila? Ano daw ho yung nangyari? Sabi, may ulap daw na bumalot. Amen? Sabi, nagsalita daw. Ano sabi daw nung ulap? Sabi, ito ang kinalulugdan kong anak, makinig kayo sa kanya. Amen? Sa verse 6, sabi dito, nang marinig iyon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot. Verse 7, nilapitan sila ni Jesus at tinapik, sabi niya, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Verse 8, pagtingin nila, wala na silang ibang nakita kundi si Jesus na lang. Verse 9, nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, huwag ninyong sabihin kahit kanino ang inyong nakita, hanggat ang anak ng tao'y hindi muling nabubuhay. So may bilin ho sa kanila. Sabi ni Jesus, huwag niyong sabihin. Diba? Hanggat hindi pa ako bumabalik na anak ng Diyos. Diba? Na anak ng tao. Diba? Sabi sa verse 10, tinanong siya ng kanyang mga tagasunod. Saan tayo? Verse 9? 10. Verse 10. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. Verse 11, sumagot si Jesus, totoo yan. Kailangan nang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Verse 12, ngunit sinasabi ko sa inyo, si Jesus po ito ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. Sa verse 13, at naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapag-bautismo. Amen? So stop po muna tayo doon. So sa first part po ng Matthew 17, sabi ho, ano ho yung mga napansin natin? Ano ho yung mga nabasa natin? Sa verse 1 to 13, sabi ho, umakyat si Jesus sa bundok kasama yung 3 alagad.
Amen? Then, nung nakaakyat na sila sa bundok, sabi, nakita ng mga alagad na witness nila na si Jesus ay nagbago ng anyo. Sino daw po yung nakita pa nila doon? Nakita nila si Moises, tsaka si Elias or si Elijah. Amen po ba? At sabi ho, habang nakita nila na kausap ni Jesus si Moises at si Elijah, sabi bigla daw pong may bumalot na makapal na ulap. Amen? Sa kanila. At sabi nagsalita. Ano daw sabi nung makapal na ulap? Sabi, ito ang kinalulugdang kong anak, makinig kayo sa kanya. Amen po ba? So dito ho, kung mas titignan pa ho natin sa mas malalim na aspeto, sabi ho may ano po yan may symbolism ho yan. Si Jesus ho, sabi umakyat. Kasi ho, ito babalik ho tayo sa mga nakalipas na chapter. Sa mga nakalipas na chapter ho, sabi ho, ano ho yung madalas nangyayari kapag nangangaral si Jesus? Amen? May nakakapansin ho ba? Sabi, sa mga nakalipas na chapter ho, madalas ho nagtatanong sa kanya yung kanyang mga alagad, pati yung mga Pariseo at mga Saduseo, mga Israelita. Amen? Nanghihingi sila ng patotoo kay Jesus. Sabi nga, sige nga, patunayan mo nga kung ikaw nga ang Mesiyas. Di ba? Madalas natin marinig yun. Kung ikaw talaga ang Diyos na galing sa langit, patunayan mo sa amin. May kita nyo yun sa mga nakalipas na chapter. Madalas silang mag-doubt. Hindi sila naniniwala sa mga ginawa ni Jesus. Kaya sabi sila'y nagtatanong, nanghihingi ng himala. O patotoo o patunay. Pero dito ho sa chapter na to, sabi ho, pinatotohanan po ng ating Panginoong Hesus kung sino talaga siya. Nung mabasa ho natin sa chapter 16, nagtanong si Jesus, sino ba ako sa inyo? Amen? Naalala niyo po yon? Nagtanong siya sa mga alagad, anong sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino daw ako? Sabi may nagsabing siya si Juan na tagapagbautismo, may nagsabing siya si Elias, o mga propeta. Yun po yung pagkakaalam o pagkakaintindi nila kay Jesus. Pero this time, sa Matthew 17, sabi mas pinatotohanan ni Jesus. Mas pinagtibay niya ho. Ayaw niyo maniwala, sige. Eto, patototohanan ko sa inyo kung sino ba talaga ako. Sa kabila nung napakaraming ginawa ni Jesus na mga himalang bagay. Pero sabi, dahil hindi pa rin sila convinced, si Jesus sabi, eto sige, papatotohanan ko sa inyo kung sino ba ako sa harapan ng, o kung sino ba talaga ako sa inyo. Sabi, nung umakyat sila sa bundok, si Jesus ay nagbagong anyo. Sabi, nakasama niya si Moises at si Elias. Sabi, anong ibig sabihin nun? Na nagpakita o nakasama niya si Moises at si Elias that time. Sabi, may malaking ibig sabihin po yun o simbolo. Patotoo ho yun ng ating Panginoong Hesus na sabi, higit pa siya. Na ano nyo po ba yung statement ni Jesus na yun? Na higit pa siya sa kautusan ni Moises. At higit pa siya sa mga propeta. Na ano nyo na po yun sa Bible? Mababasa nyo po yun. Pinatotohanan po ni Jesus. Diba? Kinita niya po yung dalawa. Nasabi si Elijah at si Moses sa bundok. Sabi, upang patunayan, upang magbigay patotoo na, hindi nyo ako nakikilala. Kasi kung titignan nyo ho, mga kapatid, ito kung titignan nyo ho, pag nagbasa ho kayo ng Biblia, anong palaging bukang bibig ng mga Israelita? Kautusan ni Moises, sinabi ng mga propeta. That time ho. And inuusig ho nila si Jesus. Sabi dahil, di ba? Sa mga nakalipas na chapter, meron po doon na, hindi mo sinusunod yung mga inuturo o inuutos ng ating mga ninuno. Nilalabag mo yung kautusan ni Moises, di ba? May mga ganong statement ho laban kay Jesus that time.
Amen? Pero dito ho, sabi, strong, sabi, napakatibay na patotoo ho. Dahil ayaw nilang maniwala. Sabi, nagpatotoo ang Panginoong Hesus. Sabi, kinatagpo niya si Moises. Si Moises po ay lumalarawan ho sa kautusan ng Diyos. At si Elias po o si Elijah, kumakatawan naman po sa mga propeta. Amen? And isa po yun ng ating Panginoong Hesus, sinalubong niya ho doon sa bundok. Upang patunayan na ho, na sabi, higit pa ako sa kautusan ni Moises. Higit pa ako sa mga propeta. Amen? Sabi ngayon, hindi pa rin ba kayo maniniwala? Amen? Hindi lang ho yun. Sabi, nung kinatagpo niya si Moises at si Elijah sa bundok, sabi, meron pa isa nangyari. Ano po yun? Yung ulap na bumalot sa kanila. Amen? Sabi, ang mismong Diyos ang nagpatotoo sa anak. Amen? And mababasa ho natin yun sa Biblia. Yung anak, nagpatotoo para sa ama, and yung ama, nagpatotoo para sa anak. Saan po natin mababasa yon? Makikita ho natin yun sa John. John 15. Okay lang kuya, punta muna tayo sa John 5. Saglit lang ho. John 5 verse 37. No, makikita ho natin dito na sabi yung ama mismo nagpatotoo sa anak. And yung anak ho is nagpatotoo rin sa ama. Hanya ka na kuya. Sabi dito, mga kapatid, at ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya. Pero that time ho, sa Matthew 17, sabi narinig ho ng mga saksi, yung tinig mismo ng Diyos. Yung presensya ng Diyos, naramdaman ho nila. Amen? Sa mga nagbabasa ho ng Biblia, alam niyo ho ba na may ganitong instances na rin ho na nangyari? That time, or nung Old Testament pa lamang. Naalala niyo ho yun? Sino po nakaalala nung niligtas ng Diyos yung bayan ng Israel sa pananakop ng mga Ehipto o sa kamay ng Ehipto? May nabasa niyo ho ba yun? Di ba may nabasa ho kayo doon na sabi, ginagabayan sila ng ulap. Sabi, kung saan pumupunta yung ulap, doon din sila pumupunta. Amen? Sabi, kapag tumigil yung ulap, titigil din sila. Amen? At kung saan ituturo ng ulap, kung ano yung gagawin nila, yun yung gagawin nila. Amen? Sabi, yun nangyari nung simula pa lang, sabi nangyari ulit ngayon. Sabi ho, malaking patotoo mula sa Diyos at pinatotohanan din ho ng ating Panginoong Hesus ngayon. Diba? Naranasan din ho nila yung presensya ng Diyos. Sabi ho sa 1 John 5:9, kaya okay lang punta ng 1 John 5:9. Basahin ho natin. Sabi dito, tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao. Amen? Ito makinig kayo mabuti. Ngunit higit na maaasahan ang patotoo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. So that time ho, kung babalik ho tayo sa sa pamumuhay o kung paano mamuhay dati yung mga Israelita. Pag binasa nyo sa Old Testament, meron ho silang tinatawag na sabi kailangan ng mga saksi para magpatotoo. Hindi pwedeng isa lang yung nakakaalam at magpapatotoo sa'yo. Amen? Meron ho silang ganon sa kultura nila o sa culture nila. Na kapag may gusto kang patunayan, kailangan may mga saksi ka na magpapatotoo sa'yo. Amen?
Saan po natin mabasa? Sa Deuteronomy. Punta po tayo sa Deuteronomy. Saglit. Deuteronomy 19:15. Para mas maintindihan po natin yung konsepto na kung saan nanggaling yung kailangan ng tatlong o higit pa na saksi para patotohanan na totoo talaga yung sinasabi mo. Ayan, sabi dito, ito nung panahon to ni Moises po nung nagbaba ng utos o mga kautusan ng Diyos. Sabi po dito, huwag ninyong hahatulan na nagkakasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Amen? So sa kultura ho nila, napakahalaga ho nun, mga kapatid. Na para patunayan mong yung sarili na totoo ka, amen? Na totoo yung sinasabi mo, kailangan may magpapatotoo, kailangan may saksi ka. And this time ho, sabi sa panahon ni Jesus, nangyari ho kay Jesus Diba? Ayaw ho siyang paniwalaan. Sabi kahit ginawa niya na yung mga mahimalang bagay. Yung sabi, yung parang hindi ka na makapaniwala na nagawa niya yun. Pero sabi, hindi pa rin siya pinaniwalaan, mga kapatid. Kaya sabi, nung umakyat siya sa bundok, nagsama siya ng 3 alagad. Amen? Para sabi, patotohanan o pagtibayin. Diba? Na totoo talaga yung sinasabi niya na siya ang nag-iisa at tunay na galing sa Diyos. Siya yung Mesiyas. So ipinakita ni Jesus kung sino siya sa harapan ng marami. At may saksi ho tayo doon. Yun po yung 3 apostol. Amen? Si Pedro at yung magkapatid na Zebedeo. Amen? Zebedee brothers. So doon pa lang ho, sabi, napakatinding pagpapatotoo na ng ating Panginoong Hesus. Sabi, hindi pa rin ba tayong maniniwala? Natotoo yung Diyos? Amen? And again, sabi, hindi lang basta 3. Sabi, kundi yung Diyos Ama. Sabi, nagpatotoo rin sa anak. Sabi, ito ang aking anak na kinalulugdan, makinig kayo sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga dito sa Deuteronomy, mas naniniwala kayo sa mga patotoo ng mga tao. Pero dapat mas maniwala ho kayo sa patotoo ng Diyos. Amen po ba? And dito ho, mababasag ho yung paniniwala ng marami. Kuya, hindi kami naniniwala talaga sa Bible kasi sulat lang ng tao yan Diba? May ganun sila. Pero sabi, bago sinulat ang Biblia, sabi, may mga patotoo ho, may mga taong nabuhay. Naging saksi sa buhay ng ating Panginoong Hesus, kaya nagawa ho ito. Amen? And meron din nung magsasabi, Kuya, paano na isulat ni Matthew kung hindi siya kasama doon sa sinama ni Jesus sa bundok? Di ba sabi ni Jesus, huwag niyo munang sasabihin hanggat hindi pa ako bumabalik. And sabi, kaya naisulat ni Mateo, kasi nagpatotoo sa kanya yung kanyang mga kasama. Amen po ba? Sabi sa takdang oras, sa takdang panahon. Kaya sabi, meron ho tayong binabasa ngayon. Kaya napakahalaga ho nung mga patotoo o yung mga witnesses na sabi, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay totoo. Amen po ba? Sabi yun pa lang ho, sapat na mga kapatid para paniwalaan mo na walang ibang makakatulong sa iyo. Walang ibang pwedeng magdala sa iyo sa kaliwanagan, sa maayos na buhay, kundi ang Panginoong Hesus lang. Andun pa rin ho ba yung doubt natin, mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, sabi, mapalad yung mga taong nakasama ni Jesus, pero sabi, mas mapalad yung mga taong hindi nakita, pero sumasampalataya kay Jesus.
Mas mapalad tayo, mga kapatid, kung tayo mismo naniniwala kahit hindi natin siya nakita. Amen po ba? So yun po yung sinasabi dito sa first part ho ng Matthew 17. Nagpakilala ho si Jesus. Ipinakilala ho siya ng Ama. Amen? Tuloy ho natin yung basa. Saan tayo nag-stop kuya? Ayan na, 13. Sa verse 14. Sa verse 14, sabi dito, pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isang lalaki, lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsy siya at grabe ang paghihirap niya. Kapag sinusumpong madalas siyang natutumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Ayan, sa verse 16. Dinala ko siya sa mga tagasunod nyo, pero hindi po nila mapagaling. Sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng walang pananampalataya at bulok ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo rito ang bata. So isipin nyo yun, mga kapatid. Sabi, yung mga alagad, sinabihan ng Diyos na maliliit ang pananampalataya. Pero that time, sabi, nakapagbagaling na sila ng may mga sakit. Amen? Totoo po ba? Binigyan sila ng authority ni Jesus, magpagaling ng may sakit, magpalayas ng mga demonyo. Pero sa part na to, sabi, hindi nila mapagaling yung bata. Sabi sa kanila ni Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Isipin niyo yung church. Kasama nila si Jesus. Sabi, naranasan na nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Sinare pa nga sa kanila eh. Nagawa rin nila yung ginagawa ni Jesus, pero sabi ni Jesus, wala pa rin silang pananampalataya. Amen po ba? So kung yung mga alagad nung unang panahon na nakagawa ng himala, compare natin ngayon sa sarili natin, ano hong diferensya? Ano ho yung agwat? Napakalayo ho, mga kapatid. Sabi, wala pa tayo sa kalingkingan nung nagawa ng mga apostol o alagad ni Jesus. Hindi pa natin nagawa yung mga ginawa nila that time. Pero sa atin, kampante tayo ngayon na, susunod na linggo na lang ako mag-church. Diba? Hindi naman ako sa atin sa gawain kasi nabasa ko naman na yung Bible. Nagpipray naman ako sa bahay. Di ba? Sabi kong yung mga alagad, sinabihan ng Diyos na may hina ang pananampalataya, baluktot ang pag-iisip. Ano pa kayang sasabihin ni Lord sa atin? Diba? Baka lumubog na ho tayo sa kinatatayuan natin kapag sinabihan tayo ng Panginoon ng masakit na salita. Na-realize po ba natin yung church? Sabi, araw-araw ho tayong kulang. Sabi ho, yung pagiging kampante, yun po yung pinaka-delikado na parte sa ating buhay. Tandaan niyo po yun, church. Yung pagiging kampante ho natin is napaka-delikado. Once na nakampante ka, sabi, baka magulat ka, nasa baba ka na, lagapak ka na. Amen? Sabi ho, sa buhay bilang isang Kristiyano, ano ho dapat ginagawa ng isang Kristiyano?
Sabi, patuloy na lumalakad, patuloy na nagsasaliksik, patuloy na nag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Walang tigil sa paggawa ng mabuti. Kaya wag ho nating isipin na malayo na ho yung narating natin. Diba? Sasabihin natin, ilang years na ako sa Panginoon. Tumanda na nga ako eh. Wag ho natin sabihin yung church. Sabi, baka naguguluhan lang po ang inyong isipan. Sabi, araw-araw po sa buhay ng Kristiyano ay bago. Kung ano po yung nangyari ngayon, hindi ho mangyayari. Bukas, iba naman ho bukas. Kaya kung sasabihin natin na okay ka na, okay na ako, hindi ho tayo okay mga kapatid. Sabi, araw-araw, oras-oras, minuminuto, kailangan natin lumapit sa Diyos. Kailangan natin magpapuno sa Diyos. Bakit to? Sabi ho ng Biblia, walang mabuti. Sino lang daw yung mabuti? Ang Diyos. At church, this is a reminder coming from the Lord na sabi, hindi ka dapat makampante. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 16, kung gusto mong maging tagasunod kita, pasanin mo rin yung krus na pinasan ko. Amen po ba? Hindi nyo pa rin po ba naiintindihan, church? Kaya maraming dumadaing, kaya maraming nahihirapan. Isa lang naman kasi yung pinapagawa ni Jesus. Sabi, pasanin nyo yung krus na pinasan ni Jesus. Hindi ho literal yun ha. Sabi, kung paano ginawa ni Jesus, kung paano siya namuhay dito sa mundo, ganun din ho dapat tayong mamuhay. Kaya yung mga busy sa trabaho, busy sa alalahanin sa buhay, yung punong-puno ng goal, pangarap, sabi, isang tabi nyo muna ho yan, mga kapatid. Sabi, hindi ho yan yung number one purpose ng Diyos kung bakit inalaw niyang mabuhay ka sa araw-araw. Sabi, ang number one purpose ng Diyos kung bakit binubuhay ka niya araw-araw, kundi ang magamit ka niya sa kanyang gawain. Amen? Ang makatulong ka sa kapwa. Maipakita mo sa marami na buhay, dakila, ang Diyos. Yun ho yung number one purpose natin kung bakit araw-araw binubuhay tayo ng Panginoon. May naantok po ba? Church, gising-gising ha? Walang aantokin ngayon. Sabi, pag inaantok daw, hindi daw interesado. Ha? Sabi, kung interesado ka sa salita ng Diyos, dapat palaging alive ka. Ha? Buhay na buhay ka dapat. Kaya huwag niyong hayaan na sabihin ni Kuya AJ na hindi kayo interesado sa salita ng Diyos. Amen? Patunayan niyo sa akin. Kailangan palaging mulat yung mata. Amen? Tuloy ho natin. Sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo rito ang bata. Verse 18, sinaway ni Jesus ang masasamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. Amen? Sumagot si Jesus. Saan ba? Nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Amen? Kasi gayon din ho na, sabi, binigyan na sila ng authority ni Jesus noong mga nakalipas. And nakapagpagaling ho sila. Pero this time, sabi, hindi nila magawa. Kaya sabi dito, sumagot si Jesus. Dahil mahina ang pananampalataya nyo.
Ano daw po yung mahina? Yung pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi nyo magagawa. Sa pamamagitan daw ng ano po? Pananampalataya. Through our faith. Masabi, kung meron tayong pananampalataya na liit lang o laki man ng buto ng mustasa, sapat na daw ho yun. Kita nyo ho yun, gaano kaliit yung buto ng mustasa. Yun lang yung hinihinging requirement ni Jesus o ng Panginoon sa atin. Pero sabi, hindi pa natin maabot. Gaano tayo ka-wicked, mga kapatid? Sipin nyo ho yun. Yun lang yung hinihinging requirement ni Jesus o ng Diyos. Sinlaki lang ng buto ng mustasa. Sabi, hindi natin magawa. Gaano tayo ka-wicked? Gaano tayo kahina? Hindi po ba? Sa verse 21, ngunit ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Yung ganong espiritu daw ho, sabi, sa paanong paraan lang daw ho mapapalayas? Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kaya makikita natin dito, church. Sabi, ano daw ho yung sakit ng bata? Meron daw siyang epilepsy. Ano po ba yung epilepsy? Diba? Yung bigla-bigla hong nangingisay o nagsisisure. Diba? Sa science ho, sabi ho, ang pinagmumulan daw ho ng sakit o yung pagsisisure ng isang tao, sabi yun daw ho, yung sabi minsan may sakit sa utak or may mali, halimbawa may ugat na na-damage, gano'n, or may bukol, may tumor. Yun ho yung sinasabi ng siyensya. Or may depekto sa katawan. Yun po yung sinasabi nila ngayon. Pero kung titignan ho natin, sabi, saan daw nagmumula yung sakit ng bata? Sa masamang espiritu. So, hindi porket nakita natin ho yung bata or may nakita tayong tao na nagsisisure o may epilepsy, nangingisay, nanginginig, biglang nagbe-breakdown, is dahil may sakit siya. It's possible din ho na baka meron ho siyang spiritong ibang daladala. Amen po ba? Yes, totoo naman din ho na sa panahon natin kapag may sakit ka talaga, sabi mararanasan mo, magsisisure ka talaga eh. Manginginig ka. Minsan nga ho, pag may lagnat ka lang eh. Diba? Pero sabi, hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng panahon, is nagmumula ho yun sa sakit na nagmumula ho sa ating katawan o depekto ng ating katawan. Sometimes ho, mag-isip-isip ho tayo, baka mamaya, sabi, loaded na ho tayo ng masamang espiritu. May masamang espiritong nagko-control ho sa atin. Kaya nangyayari yung mga ganong bagay sa atin. Sabi, ano daw po yung makakapagpalayas o makakapag-alis ng mga ganong sakit? Sabi, sa pamamagitan ho ng pananampalataya, panalangin at pag-aayuno. May nananalangin ho ba dito, mga kapatid? Nananalangin ho ba tayo tuwing pagdilat ng ating mga mata at bago matulog? Sabi ng Bible, kailangan manalangin tayo oras-oras, minuminuto, walang hinto. Ganun na po ba yung buhay natin? Meron po bang nag-aayuno dito, mga kapatid? Sa pag-aayuno ho, church, hindi lang ho basta sa pagkain ho yun ha. Ang pag-aayuno ho is denying yourself. Dine-deny mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay na pangmundo at sabi, yung ninanais mo lang is yung kung ano yung galing sa Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun po yung totoong pag-aayuno.
Kasi karamihan ngayon ang pagkakaalam pag sinabing, magpa-fasting ako. Ano yung unang pagkaka-express natin pag magpa-fasting? Hindi ako kakain. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Sabi, pag nag-aayuno ka, ikaw ay nagpapahinga kasama ang Diyos. Sabi, dinedenay mo lahat sa iyong sarili. Sabi nga, death to self. Pinapatay mo ang iyong sarili. Amen? Para bigyan ka ulit ng Diyos ng mga bago na magmumula sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin ng pag-aayuno. Now, may nag-aayuno pa ho ba dito, mga kapatid? May naglalaan ba ng oras, panahon para sa Diyos? Kailangan po yun, mga kapatid. Kaya sabi, yun lang daw po yung makakapag-alis o makakapagtaboy sa mga bagay-bagay na mahirap or stronghold sa ating mga buhay. Sabi, pag hindi mo ginagawa yun, sabi, patuloy lang ho yun. Kung ano man yung mga masasamang bagay o masasamang espiritu na nasa sa iyo, patuloy lang maninirahan. Hindi siya aalis. Kaya sabi, dapat palagi tayong nananalangin at nag-aayuno. Naalala niyo ho yung turo that time dito sa church? Alam niyo ho yung sa Ten Commandments, di ba? Narinig niyo ho yun, di ba? Naituro po dito yun. Sa Ten Commandments, sabi, ano daw po yung kautusan na may sinasabing huwag niyong kalilimutan? Sabbath day. Sa Ten Commandments po, sa 10 kautusan, yun lang po yung kautusan na sinasabi ng Diyos na huwag niyong kalilimutan. Yung pagpapahinga. Kasama ang Diyos. Tanong nyo bakit? Napakahalaga ho nun, mga kapatid. Bakit po? Kasi yung katawan ho natin, pisikal, sabi may kahinaan. Amen po ba? May hangganan. Kaya sabi, binigyan tayo ng oras, panahon ng Diyos para magpahinga. Ito, tignan nyo rin, mga kapatid. Bakit ngayon maraming nanlalamig? Bakit maraming napapagod? Bakit maraming tumatalikod sa kanilang pananampalataya? Isa ring dahilan ho. Sabi, yung walang kapahingahan kasama ang Diyos. Nakita natin, si sister, ang alab-alab nung dati Diba? Si brother, halos hindi mapigilan sa kanyang pagliliyab. Pero bakit ngayon hindi na natin makasama? Bakit ngayon wala na? Kasi napagod na-drain. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag niyong kalilimutan yung Sabbath day. Yung pahinga. Alam niyo po ba na pag sinusunod niyo yung Sabbath day, yung pagpapahinga is nasusunod niyo na rin yung sinabi ni Jesus na panalangin at pag-aayuno? Kasi yung Sabbath day ho dati, kung nalalaman niyo sabi sa Sabbath day, wala kang gagawin. Hindi ka magtatrabaho. Hindi ka bibili ng mga pagkain na hindi ka rin kakain. Sabi, wala kang ibang focus kundi sa Diyos lang. So nakikita niyo, church, kung gaano kahalaga ho yun? Yung Sabbath day, kaya sinabi ng Panginoon sa buong kautusan, sa 10 kautusan, yun lang yung may paalala na wag niyong kalilimutan. And sadly to say, yun po yung nakalimutan ng marami. Kung ano pa yung pinaka-importante, yun pa yung nakalimutan. Diba? Ang dami natin pwedeng makalimutan. Bakit yung pinaka-importante pa yung nakakalimutan natin? Yung sabi, maglaan ng oras, panahon, kapiling ang Diyos. Totoo po ba, church? Meron po ba dito na naglalaan ng kahit isang araw man lang
Hindi ako magtatrabaho ngayon. Gagawin ko kung ano yung kalooban ng Diyos. Magpapahinga ako. Ayun, magbabasa ako ng salita ng Diyos, mananalangin ako. Meron ho bang ganon? Yung wala kang ibang iniisip, kundi nakatuon lang yung isipan mo sa Panginoon. Sabi, hindi nila mapalayas yung demonyo. Bakit ho? Kasi nakapanti ho sila. The same ho sa atin ngayon, mga kapatid. Karamihan ho sa atin ngayon, sadly to say, pero nakikita ho natin ngayon, marami ho sa atin ngayon is kampante sa buhay. Hindi po porket umaatin ho kayo dito sa church, hindi po porket umaatin kayo tuwing gawain, is okay na ho kayo. Hindi ho, mga kapatid. Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos araw-araw. Kaya sabi, bakit mayroon tayong mga bagay sa buhay na hindi pa rin mawala? Diba? Sabi, ang tagal ko na sa church, ang tagal ko nang kilala ang Diyos, pero bakit magagalitin pa rin ako? Bakit siloso pa rin ako? Diba? May mga ganun tayo sa buhay eh. Bakit pag nakarinig lang ako ng konting hindi maganda, sumasabog agad ako? Isipin niyo, ang tagal niyo na sa church. Ang tagal niyo nang naririnig yung salita ng Diyos. Pero sabi, hindi pa rin mawala yung ganung bagay, ganung pag-uugali sa'yo. Anong kulang? Ha? Anong mali? Sabi, naging kampante ho tayo. Hindi tayo nagpakumbaba sa Diyos. Sabi, kailangan natin ng Diyos araw-araw. Yun ho yun, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan yung ganong klaseng, stronghold. Sabi, mapapalayas lang ng panalangin at pag-aayuno. Paglalaan ng oras kasama ang Diyos. Nakita nyo ho, si Jesus, bago siya nag-minister, bago niya sinimulan yung kanyang ministeryo, bago siya nakapagpalayas, nakapaggawa ng mga himalang bagay, anong ginawa niya? Sabi, 40 days and 40 nights, sabi, pinatay niya yung sarili niya. Inalis niya lahat sa kanya. Diba? Siya po ay tao lang ho, kagaya ho natin. Sabi, yung nararamdaman niya, nararamdaman din natin. Yung nararamdaman natin, nararamdaman din niya. Pero sabi, napagtagumpayan ni Jesus, kasi sabi, tumingin siya sa Diyos at naniwala siya na ang Diyos ang makakagawa or makakapagpatagumpay sa kanya dito sa lupa. Yun din ho yung tinuturo ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, learn from me. Matuto kayo sa akin. Kung paano ko ginawa, ganun din dapat kayo. Kung sino man yung gustong maging tagasunod ko, pasanin nyo yung krus na pinasan ko. Sabi, pag nagawa nyo ho yun, magagawa nyo ho kung ano yung mga nagawa ni Jesus. Naniniwala ho ba kay church? Kaya nga sabi, kaya nga naging malinis tayo sa paningin ng Diyos Ama. Dahil kanino daw po? Kay Jesus. Sabi, wala nang karumihan. Kaya nga sabi, malaya na kayong nakakapanalangin sa Panginoon. Malaya na kayo nakakalapit sa Diyos. And kung titignan nyo ho, sa first part, di ba? Sabi, nung bumabaho yung ulap, nagsalita sa kanila, ano pong ginawa ni Jesus? Di ba? Nagpatira pa ho sila, natakot ho sila sa presensya ng Diyos. Pero andun si Jesus para sabihin, huwag kayong matakot. Kasama ninyo ako. Hindi nyo ba napansin yun, church? Through Jesus Christ, sabi, naging malinis ka sa paningin ng Panginoon. Through Jesus Christ, pwede kang lumapit sa Panginoon. Hindi ho katulad dati. Diba? Dati ho kasi, kailangan mo pang mag-alay
O kailangan mo pang ibigay sa mga naatasan para mag-alay sa altar ng Diyos? Di ba? Ngayon ho, hindi. Sabi, binigyan kayo ng napakalaking pribilehiyo ng Diyos. Na sabi, nasaan ka man naroroon, pwede kang tumawag sa Panginoon. Amen po ba? So nakikita natin, church, kung gaano kahalaga ho yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung oras, magbigay tayo ng oras, panahon, na sabi, pahinga natin kasama ang Diyos. Hindi ho yung pahingang, tulog ka lang sa bahay buong maghapon. Hindi ho. Sabi, pahinga kasama ang Diyos. Ba? Minimeditate mo, sabi nga ni Ate Aya, meditate. Minimeditate mo yung kanyang salita, araw at gabi. Sabi, sa ganung paraan, sa ganung mong ginagawa, sabi, doon mawawala yung mga bagay na sabi, masasamang espiritu or mga stronghold sa iyong buhay. Doon ka totally makakalaya. Hindi sapat, church, na kilala mo lang ang Diyos. Hindi sapat na may pananampalataya ka lang. Sabi yung pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod. Sabi ko, naniniwala ka lang, nagtitiwala ka lang sa Diyos, hindi ka naman sumusunod, baliwala ho yun. Hindi ho yun counted. Kaya sabi, kung maniniwala ka, kung naniniwala ka na ang Diyos ay Diyos mong buhay at siyang makakapagligtas sa iyo, magtiwala ka sa Kanya. At kung nagtitiwala ka sa Kanya, church, sundin nyo kung ano yung sinasabi niya. Sa ganung paraan, sabi, magiging matagumpay ho tayo dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Now, sa verse 22, next po tayo. Verse 22. Sorry po, medyo malamig kasi yung panahon, kaya sinisipon ho tayo. Tuloy natin sa verse 22. Habang nagtitipon si Jesus at ang mga tagasunod niya sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanuno sa kamay ng mga tao. Papatayin nila ako, pero mabubuhay akong muli pagkaraan ng 3 araw. Labis itong ikinalungkot ng mga tagasunod ni Jesus. So ito pangalawang beses na ho na sinabi ni Jesus na siya ay mawawala. Siya ay mamamatay sa kamay ng mga tao, mga Pariseo. Sabi sa verse 24, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis. At nagtanong, nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo para sa templo? Sumagot si Pedro, oo, nagbabayad siya. Nang makabalik si Pedro sa tinutuluyan nila, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Pedro? Kanino nangongolekta ng mga buwis ang mga hari? Sa mga anak nila o sa ibang tao? Amen? Sumagot si Pedro, sa ibang tao po. Sinabi ni Jesus, kung ganon, nangangahulugan na hindi kailangan magbayad ng buwis ang mga anak. Amen? Verse 27. Pero kung hindi tayo magbabayad, baka sumama ang loob nila sa atin. Kaya pumunta ka sa lawa at mamingwit, ibuka mo ang bibig ng unang isdang mahuhuli mo at makikita mo roon ang perang sapat na pambayad sa buwis nating dalawa. Kunin mo ito at ibayad sa mga nangongolekta ng buwis para sa templo. Ito, famous verse din ho ito, di ba? Sabi, naghimala si Jesus, nakakuha ng pambayad sila sa pamamagitan ng bibig ng isda. Di ba? Pero sabi ho dito ni Jesus, tinanong niya si Pedro, kanino ba nangongolekta yung mga hari? Sa mga tao ba
o sa anak nila? Ano daw yung sagot ni Peter, ni Pedro? Sa mga tao. Sabi ni Jesus, kung ganun, hindi tayo kabilang sa mga dapat magbayad ng buwis. And ang ibig sabihin ho is, dahil si Jesus ay anak ng Diyos, diba? Hari ng lahat. Sabi, hindi siya kabilang o karapat-dapat para magbayad ng buwis. Kasi nga, siya'y anak eh. Amen po ba? Pero sabi ni Jesus, kung hindi tayo magbabayad ng buwis, sabi baka sumama naman yung loob nila sa atin. Amen po ba? Ano kung gustong sabihin ni Jesus? This passage. Amen? Ito po, hindi lang ho ito basta himala lang na ginawa ni Jesus. Hindi lang siya basta simpleng himala. May mensahe din po ang ating Panginoong Jesus. Sabi ho, ang Diyos ho ay Diyos ng kaayusan. Amen po ba? Ang Diyos ay mapagpakumbaba. Amen po ba? So, tingnan nyo yung katayuan ni Jesus, di ba? Sabi, dumating siya dito sa lupa na sabi, dala-dala ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Pero sabi, hinubad niyang lahat ho yun. Amen? Hindi niya itinuring na mahalaga yung sarili niya. Kundi sabi, sumunod siya sa kung ano yung pinapatakbo dito sa mundo. Para daw ho, ano? Para daw ho hindi matisod yung mga tao sa kanila. Amen? And ganun din ho sa atin, mga kapatid. Alam niyo ho, nakakalungkot ho. Kapag maririnig mo ho sa labas, maririnig niyo ho sa labas, kung sino pa yung nasa simbahan, sila pa yung pangit yung ugali. Narinig niyo po yun? Kahit alam niyo, kahit hindi ikaw yung sinabihan, pero dahil kabilang ka dun sa church na yun, masakit po sa puso eh. Makirot. Masakit ho na marinig na pinagbibintangan. Pangit ang ugali nung mga yun. Kung sino pa yung nagsisimba. Diba? Sabi nga, simba-simba pa tapos paglabas, ganyan naman yung ugali. Hindi po ba? Kaya ho sinabi ni Jesus, matuto kayo sa akin. Amen? Kung paano ginawa ni Jesus, ganun din dapat natin gawin. Wag ho tayong magmataas, church. Minsan kasi feel natin dahil palagi tayong nasa church, palagi tayong nasa gawain ng Diyos is okay na tayo. Mas higit tayo sa kanila kasi hindi sila nag-church. Ganun ho tayo minsan eh. Sabi, ginajudge kagad natin sila. Nagmamataas tayo, nagmamalaki tayo. Pag lumapit siya sa kanila, mayabang ka pa. Kumusta brother? Kumusta sister? No? Kasi feel mo, ikaw galing ka sa church eh. Pero ang hindi nyo ho alam, bakit palagi ho kayo nasa church? Kasi ho, palagi kayong kulang. Ngayon po ba? Bakit ho tayo palagi nasa church? Sabi ang church daw po ay para sa may mga sakit. Kaya wag ho nating isipin na ahead ho tayo sa iba. Doon ho tayo bumabagsak, mga kapatid. Sa pagmamataas. Feeling natin, diba? Dahil nabasa na natin ng paulit-ulit yung Biblia, tagal na natin sa gawain, hindi. Mas marunong ako sa'yo. Diba? Ganun ho tayo. At ayaw ho ng Panginoon sa ganun. Ano ho yung tinuturo ni Jesus? Kapakumbabaan. Diba? Sabi ni Jesus, kung yung anak is hindi nakasama sa dapat sa magbabayad ng buwis. Diba? Pero sabi, ginawa niya pa rin, nagbayad pa rin siya ng buwis. Para sabi, para sa kaayusan. Para ipakita na sabi, hindi niya pinapahalagan o tinitignan niya yung sarili niya bilang mataas sa lahat. Hindi sabi,
patas-patas. Amen po ba? Yun ho yung gusto ng Panginoon na matutunan natin mula sa Kanya, yung pagpapakumbaba. Kaya nga sabi niya, learn from me, for I am gentle and humble. Alam niyo ho, sa pag-attend ko ho tuwing Sunday, sa pagbabasa ko ho ng Biblia, sa pakikinig ko ho ng mga preaching o mga aral mula sa Diyos, yun po yung pinangahawakan ko. Para sa akin ho, yun po yung pinaka-susi para magtagumpay ka dito sa mundong ito. Sabi yung, learn from me for I am gentle and humble. Matuto ka sa Panginoong Hesus kung paano siya magpakumbaba, kung gaano siya kahinahon. Dahil pag natutunan ho natin yon, ano ba nangyari kay Jesus? Nagtagumpay po ba si Jesus? Hindi. Nagtagumpay po si Jesus eh. Kaya sabi kung matututunan mo yun na sinabi yun ni Jesus, magtatagumpay ka, hindi. Magtatagumpay kay church. Magtatagumpay tayo. Yun lang yun, sabi ko nga ho. Sapat na ho yun para sa akin yung isang statement na yun ni Jesus. Sapat na ho yun sa akin para magpatuloy. Para gawin yung mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos. Yung sinabi, yung nagmula mismo sa bibig niya, na learn from me, for I am gentle and humble. Amen po ba? Ako ho, sino ho yung mga nananalangin dito para sa kapwa? Kapatid. Pinapanalangin niyo ho ba yung mga kapatiran niyo sa pananampalataya? Mahalaga ho yun, mga kapatid, na ipanalangin niyo ang bawat isa. Sabi yun po yung nagbibigay kalakasan. Sabi nga ho, witness eh. Sabi, ikaw yung witness ng kapatiran mo sa Panginoon. Ba? Lord, maayos ho yung buhay ng aking kapatid. Huwag niyo ho siyang pahirapan, Lord. Ibigay niyo ho kung ano yung pangangailangan. Mahalaga ho yun na may witness ho tayo. Paano ho kayo manalangin sa kapwa? Paano ho nyo sila ipinapanalangin? Ako ho, ito po, pag nananalangin ho ako para sa bawat isa. Hindi ko ho ipinapanalangin na, Lord, sana mawala na ho yung problema ng kapatid ko. Lord, sana ibigay mo kung ano yung mga pangangailangan niya. Hindi ho nananalangin ng ganun sa bawat isa. Alam niyo ho kung ano yung pinapanalangin ko sa Panginoon para sa bawat isa? Lord, sana po sabay-sabay namin matutunan ang iyong salita. Yun po yung panalangin ko para sa bawat isa. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag natutunan natin na isabuhay natin yung salita ng Diyos, sabi, dala-dala mo yung pangako ng Panginoon. Nasabi, hindi mo na kailangang humingi, ibibigay ng Diyos. Hindi mo pa pinapanalangin, ibibigay na ng Diyos. Yun po yung prayer ko para sa bawat isa. Ang matuto ho tayo sama-sama ho sa salita ng Diyos. Kasi kung ipapanalangin ko ho kayo na mawala yung problema nyo, pag nawala ho ba yung problema nyo, mababago ho ba yung buhay nyo? Hindi po eh. Diba? Pero pag pinalangin ko ho sa Diyos na matutunan nyo rin kung ano yung tinuturo niya sa akin, mababago ho ba yung buhay nyo? Mababago ho yung buhay nyo. Sabi ho, ang Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. Salita ng Diyos. Kaya church, dito po sa last part, sabi kala natin, simple lang kasi nakagawa na si Jesus ng mga himalang bagay nung unang di ba? Nung mga nakalipas, nakaraan. Dito ho, pinapakita po ng ating Panginoong Hesus na ako yung Diyos eh. Pinatotohanan na nga ako ng Diyos Ama eh. So, kaya kong kumilos sa kahit anong estado ng buhay nyo. Amen po ba?
Hindi ho limitado ang Diyos. Sabi kahit anong nasa ang sitwasyon ka ng iyong buhay, kung naniniwala, nagtitiwala ka sa Diyos, sabi gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para matulungan ka. Even this, di ba? Biruin nyo yun. Sabi, sige, maminwit ka. Tapos ibuka mo yung bibig ng isda, makakuha ka ng ginto pambayad do sa Di ba? Ipinapakita ho ng Diyos na wala hong imposible sa Kanya. Hindi ho siya limitado. And sa panahon natin ngayon, lalo ngayon, krisis. Nagtataas ang mga bilihin, nagtataas ang gas. Di ba? Dahil sa gera. Madalas nakakalimutan natin kung sino si Lord, kung sino si Jesus. Sabi, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Amen po ba? Sabi kahit mag-1,000 pa yung gas. Kung naniniwala ka sa Diyos, sabi mabubuhay ka pa rin. Totoo po ba? Sabi nga kahit harangin pa yung mga dumadaang barko doon, kahit walang padaanin, walang mag-supply. Do you think walang magagawa ang Diyos? May magagawa pa rin ng Diyos. At pinatotohanan na po siya ng Panginoon Diyos. At may mga saksi ho, mga kapatid. Now, church, magdadoubt pa rin ho ba tayo sa Panginoon? Hindi pa rin po ba tayo susunod sa Panginoon? Church, wag ho kayong mangamba. Wag ho kayong magulumihanan. Sa Panginoon po, sa ating Panginoong Jesucristo, laging may kasagutan. Kaya sabi, ano ho dapat nating gawin, mga kapatid? Unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Yun po ang dapat ginagawa ng isang totoong Kristiyano. Totoong nagsasabi na siya ay sa Diyos na. Sabi makikita sa kilos at sa galaw. Sabi siya ay inuuna niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Church, may naintindihan ho ba tayo? Matagal ho ba? Inantok ho ba? Sayang ho kung inantok kayo, hindi nyo napakinggan yung biyaya ng Diyos, di ba? Yun lang naman ho yun, mga kapatid. Ang Diyos ho is patuloy at paulit-ulit na nagre-remind ho sa atin. Alam niyo ho, yung mga ganitong katuruhan ho paulit-ulit na ho rin natin narinig. Sabi nga, sa sobrang paulit-ulit na natin narinig, nagiging kampante na ho tayo, di ba? Pero sabi, paulit-ulit tayo nare-remind ng Diyos kasi ang Diyos ay may pakialam ho sa atin. Amen? Ang Diyos ay nagmamalasakit ho sa bawat isa. Tinuturuan ho tayo ng Panginoon kung paanong way mas mapapagaan yung buhay natin dito sa mundo. Kaya lang tayo ho mga tao, madalas, sarili nating way. Kaya sabi, may kantang, my way. Sabi, hindi po dapat daan natin. Dapat daan ng Diyos. So, ano tinuturo ni Jesus? Anong sinasabi niya sa atin? Magtiwala tayo sa Kanya. Maniwala at sumunod. Higit pa ang Diyos sa kautusan, higit pa siya sa mga propeta. Siya ang totoong Diyos o ang Mesiyas. Diyos ng kaayusan. Amen? So church, malinaw ho ba yung kapahayagan? Hoping and praying po na nakinig ho kayo. Biyaya ho yun mula sa Diyos. Mapalad ho tayo kasi nakarinig ho tayo ng salita pa ng Diyos. Even sa iba, sabi, hindi na ho nabigyan ng pagkakataon na marinig muli ang tinig ng Diyos.
Di ba? Pumanaw na ho sila. Hindi na nabigyan pa ng buhay. Pero kayo po, mapalad ho kayo. Kasi naririto ho kayo, nakikinig na salita ng Diyos. Sabi, anong dapat yung gawin? Sabi, magalak ho kayo mga kapatid. Magsaya ho kayo mga kapatid. Ipagdiwang nyo ho na kayo po'y binigyan pa ng pagkakataon na makasama ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan ho natin ang Panginoon.